Good day, brothers and sisters. Ito pong muli si Brad Ness. Ang pag-aaralan naman natin sa araw na ito, ang taong nagnanais na pumailang lang sa lahat ng mga bagay ay dapat bumaba sa ibaba ng lahat ng mga bagay. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Ang sagradong kaalaman ay tinatawag ding superior na kaalaman. Ang espiritual na intusyon ng katotohanan ay tumutukoy sa isang superior at transcendental na karunungan para sa sangkatauhan. Ang espiritual na intuition ng katotohanan ay sagrado at superior na kaalaman na maring magbigay sa atin ng kasagutan, solusyon at mga regalo na ating kinakailangan. At ang bawat isa sa atin ay may kaalamang ito na nakatago, nakakubli sa ating loob. Kailangan lang nating matutunan kung paano gamitin ang lampara. Metaporikong pangungusap, tayo ay nabubuhay sa tinatawag na impormasyon o sa panahon ng karunungan. Dito sa Ezekiel 1-4, nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tig-4 na muka at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti. Ang mga paa nila'y parang paa ng guya at tila makinang na tanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Hindi na sila kailangan pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leon. Sa kaliwa naman, ay mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. Ang tig-2 nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkakaabot ang dulo. Ang tig-2 naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangan pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako. Sa gitna nila, may naglalagablab na apoy na parang sulo at nagpapalipat-lipat sa 4 na nilalang na buhay. Maningning ang liwanag na yon at pinagmumulan ng kidlat. Ang 4 na nilalang ay nagpaparot pa rito, simbilis ng kidlat. Nang tingnan ko muli ang 4 na nilalang, may nakita akong tig-1 gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay kumikislap na parang topas. Iisa ang ayos nila at parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipihit saan man. Ito gustong pagulungin sapagkat nakaharap sila kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng 4 na nilalang, kasunod ng mga gulong. Kapag sila'y tumataas din ang mga gulong. Saan mang gumawi ang 4 na nilalang, ay kasunod ng 4 na gulong. Pagkat ang 4 na nilalang ang nagpapagalaw sa 4 na gulong. Kaya paglakad ng 4 na nilalang, lakad din ang mga gulong.
Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Ano man ang gawin ng apat na nilalang ay ginagawa ng apat na gulong. Sa ulunan ng apat na nilalang, naroon ang isang bubungang tila kristal. Sa ilalim nito'y magkakaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng apat na nilalang at ang tigalaw ay nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas na malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad, apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong parang isang tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaluwalhatian ng Diyos. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at meron akong narinig na tinig. Ang kahalagahan ng mystical na pananaw at ng spiritual na intuisyon ng katotohanan, ang paghahanap upang matuklasan ang universal na kaalaman, ito ay isang kamakhamanghang paglalakbay. Simulan natin ang paglalakbay nito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga sagradong aklat. Sa Ebanghelyo ni Tomas, ito ang saliwikain ng ating Panginoong Hesus na naitala sa pamamagitan ng Tomas na tinatawag ding Didymus. Sino mang nakaalam ng lihim na kahulugan ng mga katotohanan ay mabubuhay magpakailanman sa dagat ng walang hangganan at hindi makakaranas ng kamatayan. Ang sino mang naghahanap ay nararapat magpatuloy sa paghahanap hanggang sa kanyang makita. At kapag nakita niya, siya ay maguguluhan sa pagmumuni-muni ng katotohanan. Ngunit kapag siya ay lumampas sa panahon ng kaguluhan, siya ay mamamangha sa kaliwanagan ng ilaw dahil ang daan ng katotohanan ay ang landas sa walang hanggang Diyos at ang kahalaga ng magandang pangitain ay ang pagpiga ng kaluluwa. Ang taong nagnanais na pumailang lang sa lahat ng mga bagay ay dapat bumaba sa ibaba ng mga bagay dahil ang landas sa kaitaasan ay dumadaan sa kailaliman ng dalamhati na lumilika ng mga apoy ng buhay. Ang taong nagdusa at nakatatagpo ng buhay na pinagpala, kung sinasabi mo na ang tinitira ng Diyos ay nasa langit, ang mga ibon ay dumating doon bago ka. Kung sinasabi mo na ang tinitira ng Diyos ay nasa dagat, ang mga isda ay dumating doon bago ka. Maunawaan mo na ang kaharian ng langit ay parehong nasa loob mo at nasa labas mo. Malalaman mo na kung alin ba ang nasa labas ay iyon din ang nasa loob. Kapag iyong nakita ang ilaw sa loob na iyong sarili, malalaman mo na ikaw ay kilala na. Sa panahong iyon, malalaman mo na ikaw ay anak ng buhay na magulang at ang iyong tadhana ay maging katulad nila. Ang taong hindi nakakakilala sa kanyang sarili ay dukha sa espiritu dahil siya
ay ang sarili niyang kahirapan. Maliban na ikaw ay maging tulad ng isang maliit na bata, hindi mo maaaring malaman ang kahulugan ng buhay. Dahil ang iyong kaisipan ay dapat na maliwanagan mula sa kaharian ng kasinungalingan kung ikaw ay tuturuan ng eternal na katotohanan. Nakita ni Jesus ang mga sanggol na pinasususo. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ang mga sanggol na pinasususo ay tulad ng mga taong pumasok sa kaharian. Sila ay nagtanong sa kanya, kung gayon, dapat ba kaming pumasok sa kaharian bilang sanggol? Sinabi ni Jesus sa kanila, kapag nagawa mong dalawa ang isa, at kapag nagawa mong ang nasa loob na tulad ng nasa labas, at ang nasa labas ng tulad ng nasa loob, at kung ano ang nasa itaas tulad ng nasa ibaba, kapag nagawa mo ang lalaki at ang babae na iisa at parehong bagay, para ang lalaki ay hindi na lalaki at ang babae ay hindi na babae, at kapag nagawa mo na ang mata ay palitan ng mata at ang kamay ay palitan ng kamay at isang paa upang palitan ng isang paa at isang larawan upang palitan ng isang larawan, sa oras na yon makakapasok ka sa kaharian. Ang espiritual na intuisyon ng katotohanan ay isang kosmikong pagtuturo na naghangad ibalik sa loob ng bawat isa sa atin ang kapasidad upang manirahan sa isang kamalayan at sa intelihenteng pamamaraan. Ibabahagi natin ang mga dibinong karunungan, meron lamang isang mabuti, ito ang kaalaman at isang kasamaan. Ito ang kamangmangan. Alam mo ba na merong isang nakatagong kaalaman na inspirasyon ng lahat ng mga mahusay na relihiyon sa daigdig? Itong superior na kaalaman na nagbibigay daan sa atin upang sagutin ang mga katanungan na naging mahirap upang sagutin. Sino ako? Saan ako nanggaling? Saan ako pupunta? Ano ang layunin ng aking buhay? Ang sagradong kaalaman ay tinatawag ding superior na kaalaman. Gayunman, ito ay malinaw na hindi natin tinatawag na ordinaryong forma ng kaalaman. Ang espiritual na intuisyon ng katotohanan ay tumutukoy sa isang superior at transcendental na karunungan para sa sangkatauhan. Ang espiritual na intuisyon ng katotohanan ay sagrado at superior na kaalaman na maaring magbigay sa atin ng kasagutan, solusyon at mga regalo na ating kailangan. At ang bawat isa sa atin ay may kaalabang ito na nakatago, nakakubli sa ating loob. Kailangan lang nating matutunan kung paano gamitin ang lampara. Metaporikong pangungusap, tayo ay nabubuhay sa tinatawag na impormasyon o sa panahon ng karunungan. Sagana tayo sa impormasyon tungkol sa lahat ng mga panlabas ng mga bagay. Gayunman, meron tayong kakaunting impormasyon o kaalaman tungkol sa ating panloob na konstitusyon. Paano tayo gumagana? Ano nagpapasaya sa atin? Ano nagpapalungkot sa atin? Bakit at paano tayo nagtatagumpay at paano tayo nabibigo? Kapag tayo ay nabigo, walang taong hindi nagkaroon ng maling mga idea tungkol sa kanyang sarili. Ang seryosong problema ay hindi tayo nagbibigay ng sapat na atensyon sa ating sarili. Ang espiritual na intuisyon ng katotohanan at ang kahalaga ng mystical na pananaw ay isang kaalaman na nagbibigay daan sa atin upang matuklasan ang ating sarili sa isang kompleto at tunay na paraan. Hindi natin itinatangi
na ang intelektual na pag-aaral ang isang propesyon at kasanayan upang kumita ng pera ay kinakailangan. Ngunit yun ay hindi sapat. Maraming mga kalagayan na ang mga individual na may isang mahusay na bahay, isang mamahaling kotse, may isang mahusay na asawa, magagandang anak, sapat na pera at gayunpaman, sila ay hindi masaya. Sa kabilang banda, may mga tao na hindi masayang tumira sa isang nakamamanghang mansyon ni ang magkaroon ng maraming pera na sobra sa kanilang pangangailangan para sa araw-araw na pagkain at magkaroon ng mamahaling bagong kotse. Gayunpaman, ang mga ito ay masaya sa kanilang bahay kasama ang kanilang mga pamilya. Sila ay mahirap ngunit malinis, maayos at payapa rin sa pamumuhay. Kaya hindi pera lang ang maaaring magdala sa atin ng kaligayahan. Kailangan natin ang isang superior na kaalaman. Isang kaalaman na nagbibigay daan sa atin upang madagdagan ang nalalaman tungkol sa ating mga sarili. Sa sandaling malaman at makilala natin ang ating tunay na sarili, maaari tayong tunay na maging masaya. Ang pinakamataas na kaalaman ay ang spiritual na intuisyon ng katotohanan at ang kahalagahan ng mystikal na pananaw. Ang kaalaman tungkol sa atin, ang kaalaman na nasa atin. Ang kaalamang ito ay maaaring aktibahin sa loob natin sa pamamagitan ng isang espesyal na pagsisikap. Malaki ang may tutulong ng mga sagradong aklat upang makaalam ng mga nakatagong kaalaman at kapangyarihan. Ang lahat ng mga dakilang sibilisasyon ng mundo ay gumamit ng lihim na kaalaman upang maabot ang tugatog ng kanilang mga pagmumulat sa kabihasnan. Silang lahat ay uminom sa parehong orihinal na pinagmulan ng pinakamataas na kaalaman, ang espiritual na intuisyon ng katotohanan at ang kahalagahan na mystikal na pananaw. Si Jesus na taga Nazaret ay nagatid ng mga mensahe. Ang bawat isa sa mga mensahe ay naglalaman ng kaalamang galing sa langit. Ang parehong kosmikong prinsipyo, ganap na walang pinipili at universal. Ang katawan ng doktrina na kung saan ating hinahatid ngayon ay revolusyonaryo sa pinakamalawak na kahulugan ng salita. Mga sikretong kaalamang itinuro sa kanyang mga disipulo. Ito ang tutulong sa atin upang malaman kung sino tayo, kung saan tayo nagmula, at kung saan tayo pupunta. Ito ay naging isang pangunahing hangad ng tao. Sinasabi ka nito, tao, kilalanin mo ang sarili mo, know thyself, at makikilala mo ang universe at ang makapangyarihang Diyos. Dumating na ang oras upang galugarin natin ang ating sarili. Simpleng ibinubuhay ang ating buhay na walang pag-alam sa anumang bagay tungkol sa ating sarili. Nang walang pag-alam kung sino tayo, kung saan tayo nagmula o kung ano ang dahilan ng ating pag-iral ay hindi talagang mahalaga. Kailangan nating hanapin ang mga sagot sa lahat ng mga katanungan at para sa ating kapakanan sa pinakamataas na kaalaman sa espiritual na intuisyon ng katotohanan at sa kahalagahan ng mystikal na pananaw ay dapat nating pag-aralan. Ang lihim na agham, ang sikretong doktrina ay pinakamataas na kaalaman ng espiritual na intuisyon ng katotohanan at nasa kahalagahan ng mystikal na pananaw. Ito ay universal, eternal, at walang hanggang nakatago sa loob ng tao. Ang doktrina ng Panginoong Hesus ay ang pinakamataas na kaalaman, ang espiritual na intuisyon ng katotohanan
at ang kahalagahan ng mystical na pananaw, ang sagradong kaalaman. Ang spiritual na intuisyon ng katotohanan at ang kahalagahan ng mystical na pananaw ay isang napaka-natural na pagpapaandar ng ating kamalayan. Ang ating diwa ay isa sa enerhiyang meron ang bawat tao. At ito ay isa sa pinakamataas na enerhiya na matatagpuan sa loob natin. Itong kamalayang ito ang nagdadala sa loob ng sarili niya ang superior na kaalaman, ang pinakamataas na kaalaman, ang spiritual na intuisyon ng katotohanan at ang kahalaga ng mystical na pananaw, ang sagradong kamalayan at kaalaman. Ang kamalayan ay tinatawag ding bunti o konsensya, ang panloob na boses o ang ating kaluluwa. Kung ang kamalayan ay natatagpuan sa loob ng bawat tao at may kaalaman o ang spiritual na intuisyon ng katotohanan at ang kahalaga ng mystical na pananaw, ang sagradong kaalaman na nakatago o nakakubli sa loob nito, bakit karamihan sa mga tao ay hindi nagsasaliksik ng kaalamang ito o ng spiritual na intuisyon ng katotohanan at ng kahalaga ng mystical na pananaw, ang sagradong kaalaman sa araw-araw nilang buhay? Kahit na ang kamalayan ay nasa loob ng bawat tao at ito ay nagdadala sa loob mismo ng liwanag ng spiritual na intuisyon ng katotohanan at ang kahalaga ng mystical na pananaw, ang sagradong kaalaman sa parang tago ang balakid upang maisa aktibo ang sagradong kaalaman ay kinakailangan. Ang mga mag-aaral ay naghahanap dito at doon. At ang tanging bagay sa nahihirapang aspirante na makuha ay maging puno sa mga kahila-hilakbot na intelektual na pag-aalinlangan at pagkalito. May milyon-milyong mga teorya at libo-libong mga may akda. Ang ilan ay nag-uulit-ulit ng mga idea ng iba. Ang ilan ay tinatanggihan ng iba. Ang resulta ay natatakot para sa karamihan ng mga mahihinang naghahanap. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Naghahanap sila ng liwanag, nagmamakaawa sila, nananalangin at walang nangyayari. Ang isa pang balakid ay sa araw-araw nating buhay, ang mga tao ay may sariling pamantayan, ang kanilang naitaguyod na paraan ng pag-iisip. Iniisip natin na ang ating mga pamantayan ang pinakamahusay, ang natutunang kamangmangan o ang mga tao na sa tingin nila na alam na nila ang lahat ng mga bagay. Yan ang pinakamahirap dahil ang katotohanan ayon sa mga sinaunang maestro, hindi lamang sa hindi nila alam, ngunit ayaw nilang pansinin na hindi nila alam. Ang mga makikinang nahanay ng mga idea ay nagbibigay sa kanila ng kasarinlan upang tanggihan ang anumang bagay na hindi amoy tulad ng alikabok sa silid, aklatan o tintang galing sa mga universidad. Yaong mga kawawang tao ng intelektual na gustong maglagay ng isang karagatan sa isang kristal na salamin. Ipinagpapalagay nila na ang universidad ay maaring magkontrol sa lahat ng karunungan ng universo at ang lahat ng mga batas ng kosmos ay mapipilitang magsumite ng kanilang sarili sa mga lumang akademikong mga panuntunan. Ang mga mahilig sa pangangatwiran ay nagnanais siyasating mabuti ang mga misteryo ng kalikasan gamit ang mahinang mga guro ng pag-iisip. Hindi natin may tatanggi na ang pag-iisip at pangangatwiran ay kapakipakinabang sa praktikal na buhay upang isa katuparan ang ilang mga gawain sa araw-araw. Ngunit ang pag-aanalisa upang pag-aralan at lutasin
ang dakilang misteryo ng buhay at kamatayan sa pamamagitan ng pag-iisip, ikatulad ng pagnanais, maobserbahan ng mga bituin gamit ang isang microscope o sa bakterya gamit ang telescope. Ito ay sinasabi sa sagradong kaalaman at karunungan na ang mabuti ay nangangahulugan kung ano ang nasa lugar nito at ang masama ay nangangahulugan kung ano ang wala sa lugar nito. Kaya maaari nating mapagtibay na ang katalinuhan sa loob ng nakapaligid nito ay mabuti. Gayunpaman, ang katalinuhan sa labas ng paligid nito ay nakakapinsala sa atin ng katakot-takot. Sa makatwid, kailangan nating i-eksperimento at patutuhanan ang konsepto ng ating sarili na nakatago sa loob natin, ang mga kapasidad ng superior sa ating kaisipan na hiwalay sa katalinuhan at magagawang magbigay sa atin ng kaalaman at ng direktang karanasan ng anumang hindi pangkaraniwang bagay. Dapat nating maunawaan na ang mga opinyon, konsepto, teorya, at pagpapalagay ay hindi nangangahulugan ng pagpapatunay. Ang pag-eksperimento ay hindi ang ganap na kamalayan ng anumang mga hindi pangkaraniwang bagay. Minamahal na mga kaibigan, ang mga sagradong kaalaman ay nag-aalok sa iyo ng susi at mga pamamaraan upang mag-eksperimento sa pamamagitan ng iyong sarili sa isang pang-angham na paraan. Ang bawat isa sa mga elemento na bumubuo sa universal na karunungan. Ang mga teorya ay walang silbi. Ang kailangan natin ay maging praktikal at malaman sa pamamagitan ng ating sariling mga karanasan ang layunin ng ating pag-iral. Ibabahagi natin ang ilang mga pananaw sa paglalakbay na ito kung paano ito maring gawin. Ang ating sariling partikular na sagradong kaalaman o karunungan ay maaring muling matuklasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang praktikal na saloobin. Isang paraan ng pamumuhay na palagi kasangkot ang pag-oobserba, pagbibigay pansin at pagtuklas ang ating sariling kamalayan sa pamamagitan ng mga kasanayan na nagbibigay sa atin upang mabuo ito ng ganap. Pamilyar tayo na kung gusto natin linangin ang pisikal na lakas o enerhiya, kailangan natin magsagawa ng pisikal na ehersisyo. Parehas, ang kamalayan ay isa pang uri ng enerhiya na nasa loob natin. Kung kailangan nating linangin ito, kailangan nating sumali sa mga kasanayan at mga pamamaraan ng kamalayan. Habang ipinagpapatuloy ang iyong pagsasanay sa kanila, siniseryoso at masigasig. Magsisimulang magising ang iyong mga nakatagong kapangyarihan sa loob ng iyong kamalayan. Kapag may sapat na disiplina, isang araw ay ganap na magigising ng 100% ang iyong kamalayan sa loob ng iyong sarili. Tunay na kawili-wili, nakasasabik na paglalakbay ng pagtuklas ng ating sarili. Pag-aralan natin ang mga prinsipyo ng universal na karunungan at kung paano natin magagawang pag-aralan ng mga ito sa sagradong aklat na ito. Walang pagsubali. Meron 3 pangunahing mga prinsipyo na nagpapaliwanag sa sagradong kaalaman at sa parehong oras upang makilala ang pagkakaiba sa iba pang mga doktrina. Ang mga ito ay ang psikolohiyal na pag-alis ng sarili sa kung ano ang hindi totoo sa loob ng ating pagkatao. Yun ay ang lahat
ng mga hindi ka nais-nais na elemento na bumubuo sa ating pagkamakaako o pagkamakasarili. Ang buhay na pagbibigay ng katauhan sa lahat ng ating mga kamalian, mga depekto at mga masasamang ugali at bisyo. Ikalawa, ang magkakatugmang pamumukadkad ng mga superior na kapangyarihan na nakatago sa loob natin na nagpapahintulot sa ating persepsyon ng mga dakilang realidad at sa iba pang dimension. Pangatlo, ang hindi makasarili at palagi ang paggawa ng pabor sa sangkatauhan. Sinasakripisyo ang personal na interes upang dalhin sa kapakanan ng ang ating kapwa-tao. Ang kursong ito ay nakaayos sa paraan ng 4 na dakilang mga haligi o mga tema ng pag-aaral. Hayaan natin mapaliwanag ng konti ang tungkol sa bawat isa sa mga ito. Filosofiya. Bilang isang filosofiya, ang sagradong kaalaman ay parating nagpapahiwatig ng isang mensahe, isang oryentasyon, isang pagtuturo na palaging nakadirekta patungo sa kamalayan ng tao. Sa lahat ng panahon, iba't ibang magagaling na maestro ng kaalaman ang sumisikat sa malalim na gabi sa lahat ng panahon. Gayunman, sa kasalukuyang panahon ay isang sandali ng pagkalito. Ang sangkatauhan ay nakatagpo ng isang estado ng ganap na kaguluhan. Mayroong isang pandaigdig na krisis at isang bangkarota sa lahat ng mga ethical at moral na prinsipyo. Sa sandaling ito, dapat nating hanaping mabuti ang karunungan ng nakaraan. Magbungkal mula sa mga naitagong kopya ng mga sagradong kaalaman ang tumpak na oryentasyon upang magabayan tayo sa kasalukuyang panahon. Ito, mga mahal na kapatid, ang layunin ng sagradong kaalaman. Sa pamamagitan ng paraan ng psychokinesis o psychoanalysis, maaari tayong humalukay mula sa iba't ibang archaeological na labi ng nakatagong sagradong kaalaman, ang mga prinsipyo na nakapaloob sa mga ito. Mayroon 2 mga uri ng sagradong sining. Ang isa ay ang pansariling sining na umahantong sa kawalan. Ang isa ay ang sagradong maharlikang sining ng kalikasan. Ang layunin at tunay na sining, ang transcendental na sining. Ang huli ay naglalaman ng malinaw sa sarili nito ng may mahalagang kosmikong katotohanan. Ito ay ang tunay na gnostikong sagradong sining. Matutuklasan natin ang magagandang dakilang sinaunang kaalaman para matupad ang dakilang layunin. Mahalagang maging maliwanag sa isang malinaw na paraan na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sariling mga partikular na guardians at mga dibinong gabay. Sa katotohanan, kailangan naming igiit na ang mga maharlikang engkanto ni Diyos ay sining ng kalikasan at isang paraan ng paglipat ng kosmikong aralin. Maghangad sa pinakamataas na kaharian. Agham, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa agham, ang naisip natin ay ang purong agham tulad ng ginamit ni Jesus o Moises para makagawa ng mga kababalaghan. Ang purong agham ay direkta, masigla at tunay na karanasan. Ang agham ngayong panahong ito ay isang huwad na agham. Isang agham na puno ng personal na interes. Isang agham na hindi nire-respeto ang espiritual na prinsipyo ng tao.
Isang agham na kung saan ang katapusan ay nagbibigay katwiran sa dahilan, kahit na ito ay nagpapahiwatig ng pisikal at psikolohiyal na sakit ng anumang buhay na nilalang. Isang agham na nagbibigay katwiran ng pinakakahila-hilakbot na mga kabangisan na may salitang pag-ulad. Ang agham ay nangangahulugan ng kaalaman, at ang tunay na agham ay palaging sumasang-ayon na may kapansin-pansin na katibayan. Ang mga siyentipikong pananaliksik ay patuloy na nagbubukas ng mga hiwaga at misteryo sa ating universo. Kawili-wili, at may isang aklat na inaasang marami sa mga katotohanan ng pang-agham. Ang aklat na iyon ay ang Biblia. Sa Isaias 40, walang katulad ng Diyos. Sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat sa lawak ng kalagitnaan? Sino ang makapaglalagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sino ang makapagtitimbang ng mga bundok at burol? Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ng Diyos? May makapagtuturo ba o makakapagpayo sa Kanya? Sino ang Kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sino nagturo sa Kanya na landas ng karunungan? Sino nagkaloob sa Kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Sa harap ng Diyos ang mga bansa ay walang kabuluhan. Tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. At ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Hindi sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon, kulang pang panghandog ang lahat ng hayop sa gubat roon. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanino ninyo siya itutulad? Sabay maihambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Di ba ninyo nalalaman, wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula noon, ang tingin sa tao ay parang mga langgam. Ang langit ay niladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng toldang upang matirhan. Inalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginawang walang kabuluhan. Tulad nila yung mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At sino ba ang nagbibigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit sa man lang. Sa Job, ipinahayag ni Job ang kapangyarihan ng Diyos. Tumugon naman si Job, malaking tulong ka sa akin na isang mahina. Sa palagay mo'y sumasaklolo ka sa akin na taong kawawa. Ang walang nalalaman ay upang tinuruan, at ang tao bang hangal ay binigyan ng karunungan. Sino kayang makikinig sa sinasabi mo? At sino bang espiritu ang nagudyok na sabihin ito? Ang sagot ni Bildad, sa takot ay nanginig, maging ang kalaliman, ganun din itong dagat, at dooy nanirahan. Ang daigdig ng mga patay, lantad sa mata ng Diyos, sa paningin niya'y walang may kukublig lubos. Ang kalawakan sa ilaga ay kanyang inilagay, ibinitin niyang daigdig sa gitna ng kawalan. Ang tubig ay inipon sa bunbunan ng mga ulap, at pinipigil niya ito kahit na anong bigat. Ang buwang kabilugan sa ulap ay kanyang tinakpan. Pinaghiwalay niya ang liwanag at kadiliman ng bilog na guhit sa ibabaw ng karagatan.
May haligi nitong langit ay nanginginig sa takot, nauuga, nayayanig kapag sinaway ng Diyos. Sa kanyang kapangyarihan, pinatatahimik niya ang dagat. Sa kanyang karunungan, pinupuksa niya ang dambuhalang si Rahab. Sa pamamagitan ng hininga niya, ang langit ay umaaliwalas. Pinuksa ng kamay niya ang dambuhalang tumatakas. Maliliit na bahagi lang ito ng kanyang kapangyarihan na hindi pa rin natin lubos na mauunawaan. Sino kaya ang tatarok sa tunay niyang kadakilaan? Sa Roma 1, ang kasalanan ng sangkatauhan. Nahayag mula sa langit ang pot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil yon ay pinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilap pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila pinararangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan man lang. Sa halip naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Dinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinambi nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Sa 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nila makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo-talo, pandaraya at masamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pagundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganon. Kaya meron 2 uri ng agham, ang hindi banal na agham at ang purong agham. Sa purong agham, walang mga teorya kung hindi ang katotohanan. Meron tayong espesyal na disiplina upang mapagana ang pantaong kapangyarihan upang aktibahin ang ilang mga tagong kapangyarihan ng utak na kung saan ay ganap na hindi kilala sa materialistic na agham at nagbibigay daan sa atin upang patotohanan.
sa pamamagitan ng ating sarili ang lahat ng mga tanong na ito. Ang pangunahing mga layunin ng lahat ng mga prinsipyo ng reliyon ay upang muling magkaroon ng koneksyon, upang ibalik ang tao sa kanyang sariling pagkadibino. Ang sagradong kaalaman ang kailangan ng sangkatauhan. Ang sagradong kaalaman ay ang pag-aaral sa agham ng relihiyon. Ang sagradong kaalaman ay lumilika ng pananampalataya batay sa karanasan, sa pagpapatunay, hindi sa mga teorya. Ang kailangan natin ay sagradong kaalaman sa agham at relihiyon. Maging sapat ang lakas loob upang maalis ang lahat ng mga salik ng sigalot mula sa ating pag-iisip at may dagdag ang ating pangalan sa naliwanagang mga tao. Sa pamamagitan ng kalooban ng lahat ng mga banal na maliwanagan ang matatalinong tao, sa pamamagitan ng lumikha ng lahat ng mga bagay, kinumisyon ang sagradong kaalaman upang makapaghatid ng isang tumpak na mapa nang sa gayon ang tao ay huwag maligaw sa madilim na kalituhan ng napakaraming mga teorya. Gamit ang layuning iyon, matalinong nilikha ang isang sasakyan para sa maituro ang mga sagradong prinsipyo sa katauhan. Ito ay napapaloob sa Divino Third Eye Fellowship Sagradong Aklat. Ang lahat ng mga pag-aaral na inaalok sa kasalukuyan sa pamamagitan ng institusyon na ito ay batay sa mga natatanging gawain, mga kahanga-hanga at nagpapayamang misteryo ng sagradong kaalaman sa pamamagitan ng mga sagradong aklat. Ang DTEP ay isang non-profit na organisasyon, pribado, pang-agham at kultural na institusyon na binubuo ng mga tao mula sa isang malawak na hanay ng mga professional na mga gawain. Ang DTEP ay may isa lamang solong layunin, magatid at ang magbabahagi sa ating mga kapwa-tao sa isang seryoso at pang-agham na paraan. Ang sagradong kaalaman sa lahat ng oras, ang kaalaman na nagpapahintulot sa mga modernong tao na magkaroon ng isang mas makatao, may kamalayan at sa makatwid, transcendenteng paningin ng kanyang pag-iral. Ang paghahanap ng mga landas na humahantong sa tagumpay. Maraming tao ang nagbabasa ng magagandang mga libro, ngunit hindi sila makakuha ng kabutihan mula sa mga ito. Hindi nila mapagtanto na ang lahat ng anumang aklat o anumang araling kurso ay maaari lamang pumukaw sa kanila ng kanilang mga posibilidad upang pasiglahin ang mga ito, upang gamitin ang kanilang kapangyarihan at kalooban. Maaari mong turuan ng isang tao mula ngayon hanggang sa araw ng pagbawakas. Ngunit ang taong iyon ay matututo lamang kung ano ang natutunan ng kanyang sarili. Maaaring mong ihatid siya sa inuman ng tubig, ngunit hindi mo siya maaaring piliting uminom ng tubig. Hanapin ang mabuti sa lahat ng tao at sa lahat ng bagay, dahil may mabuti sa lahat ng bagay. Hinihikayat natin ang isang tao sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang magagandang katangian at tulungan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagtingin para sa kanila. Makukuha natin ang kanilang mahusay na ninanais. Isang pinakamahalagang bagay, bumabalik ang anumang binigay natin. Ang oras ay dumarating
kapag ang karamihan sa atin ay nangangailangan ng lakas at pag-asa. Kapag kailangan nating maitaas, kaya bumuo ng ugali ng paghikayat sa iba at may hanap mo ang isang kahangahangang gamot na pampalakas para sa parehong mga hinihikayat at ang iyong sarili dahil kaibalik ka upang magbigay ng pag-asa, nagbibigay pag-asa at pagsiglahin ng ating saloobin. Ang buhay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang mapabuti. Subalit kung gagawin natin ito o hindi, ay nakasalalay kung paano tayo na buhay sa kung ano ang inaasahan sa atin. Ang unang araw ng bawat buwan, ang isang tao ay dapat umupo at suriin ang progresong nagawa niya. Kung hindi siya nakarating sa inaasahan niya, dapat niyang matuklasan ang dahilan. At sa pamamagitan ng dagdag na pagpapunyagi, sukatin kung hanggang saan pa ang kailangang gawin. Sa bawat oras na tayo ay nahuhuli sa kung ano ang binabalak nating gawin, mawawala ang halaga para sa oras na yon at pumanaw na magpakailanman. Maaari tayong makahanap ng dahilan para sa paggawa nito. Ngunit karamihan sa mga pagdadahilan ay mahinang pamalit para sa aksyon. Karamihan sa mga bagay ay posible. Maaaring para sa atin ay isang mahirap na gawain. Ngunit ang mga mas mahirap na gawain ay may mas malaking gantimpala. Ang mahihirap na mga bagay ang talagang bumubuo sa atin. Anumang bagay na nangangailangan lamang ng isang maliit na pagsisikap ay gumagamit ng napakakonting mga kakayahan at magbubunga ng isang kakarampot na ani ng pagtatagumpay. Kaya huwag umurong mula sa isang mahirap na gawain para maisagawa ang isa sa mga ito ay madalas na magdadala sa atin ng higit pang mahusay kaysa sa isang dosenang higit na kakaunting pagpapunyagi. Ang taong nakahandang magbayad ng presyo ay maaaring magtagumpay. Ang presyo ay hindi pera, ngunit ang pagsisikap. Ang unang mahahalagang kalidad para sa tagumpay ay ang pagnanais gawin ng isang bagay. Ang susunod na bagay ay upang malaman kung paano ito gagawin. Susunod na magdadala ito sa pagpapatupad. Ang taong pinakamahusay na nakakagawa upang makamit ang anumang bagay ay isang taong may malawak na pag-iisip. Ang taong nakakakuha ng kaalaman na maaaring ito ay totoo, maging dayuhan sa partikular na kasong ito, ngunit ito ay mahalaga sa lahat ng sitwasyon. Kaya ang taong gustong maging matagumpay ay dapat na liberal. Dapat niyang makuha ang lahat ng mga kaalaman na maaari niyang makuha. Siya ay dapat na may alam hindi lamang sa isang sangay ng kanyang pagkatao, ngunit sa bawat bahagi nito. Ang ganitong mga tao ang nagkakamit ng tagumpay. Ang lihim ng tagumpay ay ang subukan lagi na mapabuti ang iyong sarili. Hindi mahalaga kung nasaan ka o kung ano ang iyong posisyon. Alamin ang lahat ng iyong natututunan at kaya mong mapag-aralan. Huwag tingnan kung gaano kaliit ang maaari mong magawa, ngunit kung gaano kalaki ang maaari mong gawin. Ang ganitong mga tao ay palaging kinakailangan dahil nagtatatag siya ng reputasyon ng pagiging isang dalubhasa. Mayroon palaging posisyon para sa kanya dahil ang progresibong mga kumpanya ay hindi kailanman nagtatanggal ng isang dalubhasa kung maaari itong makatulong sa kanila. Ang taong nakakaabot sa tuktok ay ang matyaga, malakas ang loob, masikap, gumawa at hindi kailanmang mahiyain. Hindi alam ang gagawin o mabagal gumawa. Ang isang hindi pa subok na tao ay bihirang ilagay sa isang posisyon ng responsibilidad at kapangyarihan. Ang taong pinili
ay isang taong nakakagawa ng mga bagay, nakakamit ng mga resulta sa ilang mga linya o nakakakuha ang pangunguna sa kanyang kagawaran. Siya ay nilagay doon dahil sa kanyang reputasyon ng paglalagay ng puwersa at lakas sa kanyang pagsisikap. At dahil siya ay dati nang nagpakita na siya ay may lakas ng loob at pagpapunyagi, ang taong pinili sa mahalagang oras na yon ay hindi likas na matalino. Hindi siya nagtataglay ng anumang higit pang mga talento kaysa sa iba. Ngunit natutunan niya na ang mga resulta ay maaari lamang magawa sa hindi napapagod na pagsisikap. Ang himala sa buhay ay hindi basta nangyayari. Alam niya na ang tanging paraan para ito'y mangyari ay sa pamamagitan ng pananatili sa isang proposisyon at makita ito na natutupad. Iyon ay ang tanging lihim kasama mga panalangin kung bakit ang ilan ay nagtatagumpay at ang iba ay nabibigo. Ang matagumpay na tao ay laging nakikita ang mga bagay na nagagawa at palaging nakakaramdam ng siguradong tagumpay. Ang tao na nabibigo ay laging nakakakita ng kabiguan. Inaasahan niya ito at naaakit niya ito. Ang mga taong may tamang uri ng pagsasanay ay maaaring magtagumpay. Ito ay talagang isang kahihiyan na maaaring mga kalalakihan at kababaihan na mayaman sa kakayahan at talento ay pinapayagang masayang dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman. Ang lihim na mundo at ang nakalabas na mundo, lagpas sa makataong kaisipan. Kung binabasa mo ngayon ang nilalaman ng sagradong aklat na ito, ikaw ay isang tao sa iyong pamilya, sa iyong lugar ng trabaho, sa lupo ng iyong mga kaibigan. Ikaw ay isang taong laging pinag-iisipang medyo kakaibang pag-iisip at pagkilos. Hindi isang taong masama pero kakaiba. Ito ay dahil iba kang tumingin sa mga bagay-bagay. Malalim ang iyong pananaw. Alam mo ang lihim na kaalaman na nasa mga sagradong aklat. Meron kang ibang paraan sa pagtingin sa mga sitwasyon at sa mundo, kaya minsan tayo'y pinagtatawanan. Pero alam natin na sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan, kapag ang buhay nila ay nagkakaroon ng mga mabibigat na problema, kapag ang kanilang perpektong pagsasama ay biglang nasira, at kapag ang kanilang karera o trabaho ay nawala, at kapag sila ay nagkasakit, sila tumatakbo upang humingi ng payo at tulong. Ito ay dahil may tapang ka upang tignan ang mundo sa ibang paraan. Meron kang lakas para mabuhay sa ibang paraan. At ito ay napaka-importante sa kaligtasan ng buhay. Galugarin nating mabuti ang mga sikretong kaalaman at malalim na katalinuhan. Mga salita at wika na naririnig ng kalawakan na nasa patlang. May nakatagong kasukulan na humahawak sa ating lahat. Mayroong bukirin ng kapangyarihan na dapat nating gamitin. Hindi lahat ng nakikita ay dapat paniwalaan at ang lahat ng iniisip ay magiging posibilidad. Dahil may hindi nakikitang napakalakas na puwersa sa sandaigdigan na hindi kayang ipaliwanag ng agham at ng katalinuhan ng tao. Tuklasin ang iyong personal na alamat. Ito ang mga pangarap mong nais makamit. Yan ang mahalaga mong obligasyon. Alamin ang iyong sariling misteryong puwersa at misyon sa mundo. Halukayin na magandang ideyang makapagpabago sa takbo ng iyong buhay. Ihanda ang iyong espiritu at kagustuhan. Dahil merong isang dakilang katotohanan sa mundong ito, maging sino ka man o kahit anuman ang gawain mo, kapag gusto mo talaga ang isang bagay, ito ay dahil sa pagnanais mo na nagmumula sa isang nag-iisang universo at ito ay ang iyong misyon sa lupa. Ang kaluluwa ng mundo
ay nabibigyan ng sustansya sa pamamagitan ng kaligayahan ng tao at sa pamamagitan din ng kanyang kalungkutan, inggit at panibugho. Upang mapagtanto ang sariling personal na alamat ay ang tunay na obligasyon ng isang tao. Lahat ng mga bagay ay iisa, at kapag gusto mo ang isang bagay, lahat ng universe ay nagtutulong-tulong sa pagtulong sa iyo upang makamit ito. Ang buhay, ang kalayaan, at ang pagtugi sa kaligayahan. Nabubuhay tayo upang sikaping makakuha ang kaligayahan na nasa labas na parang isang kalakal. Tayo ay naging alipin ng ating sariling kagustuhan at sa labis na pananabik. Ang kaligayahan ay hindi isang bagay na maaring sugurin o bilhin tulad ng isang murang baro. Ito ay isang ilusyon o walang katapusang paglalaro ng mga anyo o ang walang katapusang pag-uulit-ulit ng pagtitiis na nagpapanatili dahil sa labis na pagmimithi ng kasiyahan at pag-ayaw sa kalungkutan at sa sama ng kalooban. Ito ang tinatawag na prinsipyo ng kasiyahan. Lahat ng ating ginagawa ay isang pagsisikap upang lumika ng kaligayahan, upang makuha ang isang bagay na gusto natin at upang itulak palayo ang isang bagay na hindi ka nais-nais at hindi natin gusto. Tayo ay libreng mag-isip at yon ay ang puso ng problema. Ito ay ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang ating gusto na nawalan na ng kontrol. Ang mahirap na kalagayan ng modernong lipunan ay ang paghahangad nating maunawaan ng mundo, hindi sa tuntunin ng arkaiko sa panloob na kamalayan, ngunit sa pamamagitan ng pagbibilang at baguhin kung ano ang mahiwatigan natin sa panlabas na mundo sa pamamagitan ng paggamit ng agham na paraan at pag-iisip. Ang pag-iisip ay umahantong sa higit pang mga pag-iisip at higit pang mga tanong. Hinahanap natin na matuklasan ang pinakaloob na puwersa na lumikha ng mundo at gabayan ito sa kanyang daraanan. Ngunit, inaakala natin na ang pinaka-esensya ay nasa labas ng ating sarili, hindi bilang isang buhay na bagay na tunay nating sariling kalikasan. Kaya nasasabing ang isang taong tumitingin sa labas ay nananaginip at ang isang taong tumitingin sa loob ay gising. Hindi mali sa pagnanais na maging gising upang maging masaya. Ang mali ay ang hanapin ng kaligayahan sa labas, kahit maaari lamang itong matagpuan sa loob. Higit kailanman sa kasaysayan ng tao ay nagkakaroon ng napakaraming pag-iisip at higit kailanman ay nagkakaroon ng maraming kaguluhan sa ating mundo. Maaaring sa bawat oras na tayo naghahanap ng solusyon sa isang problema, nakakalika tayo ng dalawa pang mga problema. Ano ang kabutihan ng lahat ng pag-iisip kung ito ay hindi umahantong sa mas higit na kaligayahan? Mas masaya ba tayo? Mas nagagalak pa tayo bilang resulta ng lahat ng mga pag-iisip na ito? O tayo ay nahihiwalay, naiaalis sa mas malalim at mas makabuluhang karanasan sa buhay? Ang pag-iisip, ang pagkilos, at ang paggawa ay dapat na nagdadala sa balanse sa ating pagkakalika. Tayo ay taong nilikha upang mabuhay, hindi taong ginawa upang mag-isip na mag-isip at gumawa ng gumawa. Dahil mas mataas ang dahilan kaya tayo nilikha. Gusto natin ng sabay ang pagbabago at katatagan. Ang ating pagkakalika ay napuputol sa spiral ng buhay, ang batas ng pagbabago, sapagkat ang ating pag-iisip na kaisipan ang naghihimok sa atin patungo sa pagiging matatag, seguridad at katahimikan ng ating kahulugan. Sa pamamagitan ng nakasasamang pagkabighani, pinapanood natin ang mga patayan, tsunamis, lindol at digmaan
Patuloy nating sinusubukang masakop ang ating kaisipan. Pinupuno ng mga impormasyon, mga palabas sa telebisyon na nagpapaanod sa mga aparatong nalika ng kaisipan, mga laro sa computer, cellphones, mga palaisipan, mga text messaging, at lahat ng posibleng walang kwentang bagay. Hinayaan nating mahipnotismo tayo sa walang katapusang daloy ng mga bagong imahe, bagong impormasyon, mga bagong paraan upang tuksihin at mapatahimik ang pakiramdam. Sa mga oras ng katahimikan para sa panloob na pagmumuni-muni, sa ating mga puso ay maring masabi sa atin na mayroong pang higit sa buhay kaysa sa ating kasalukuyang realidad, na tayo ay nakatira sa mundo ng gutom na espiritu. Walang katapusang paghahangad at hindi kailanman nasisiyahan. Nakagawa tayo ng isang unos ng datos na lumilipad sa buong planeta upang pangasiwaan ang higit pang mga pag-iisip. Marami pang mga idea tungkol sa kung paano ayusin ang mundo upang ayusin ang mga problema na umiiral lamang dahil ito ay nilikha ng kaisipan. Ang pag-iisip ang lumikha ng malaking kaguluhan. Sa ngayon, tayo ay nakipagdigmaan laban sa mga sakit, sa mga kaaway at sa mga problema. Ang kabalintunaan ay kung ano ang ating nilalabanan ay siya ring naninindigan. Kapag mas lalong nilalabanan ang isang bagay, mas lalo itong lumalakas. Tulad ng pag-ehersisyo ng kaalaman, ang pinakabagay na gusto mong maalis. Kaya kung gayon, ano ang kahalili ng pag-iisip? Ano ang iba pang mga mekanismo na maaaring gamitin ng tao upang umiral sa mundong ito? Habang ang ibang kultura sa mga nakaraang siglo ay nakatutok sa pagtuklas ng pisikal sa pamamagitan ng paggamit ng kaisipan at analisis, ang mga sinaunang kultura, sagradong karunungan, ay nakabuo ng pantay-pantay na sopistikadong teknolohiya para tuklasin ang panloob na espasyo. Ito ay ang pagkawala ng ating koneksyon sa ating panloob na mundo na nakalikha ng pagkawala ng timbang sa ating planeta. Ang sinaunang mensahe na kilalanin mo ang iyong sarili ay napalitan ng pagnanais na maranasan ang mga panlabas na forma ng mundo. Ang pagsagot sa tanong na sino ako ay hindi lamang isang bagay na naglalarawan ng kung anong nasa iyong pangalan. Hindi ikaw ang nilalaman ng iyong kamalayan. Ikaw ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kaisipan o mga idea. Dahil sa likod ng mga kaisipan ay ang isa sa saksi ng kaisipan. Ang mensaheng kilalanin mo ang iyong sarili ay isang hindi masasagot na bugtong. Sa paglaon, ang kaisipan ay mapapagod sa pagsubok hanapin ang kasagutan. Tulad ng isang asong humahabol sa sarili niyang buntot. Ang pagkakakilanlan ng pagkamakasarili lamang ang gustong makahanap ng kasagutan ng layunin. Ang katotohanan ng kung sino ka ay hindi nangangailangan ng kasagutan dahil ang lahat ng katanungan ay nilikha sa pamamagitan ng mga makasariling kaisipan. Hindi ikaw ang iyong kaisipan. Ang katotohanan ay namamalagi hindi sa higit pang mga sagot, ngunit sa mas kakaunting mga katanungan. Sinasabi nga ng isang detect masters na hindi ako naniniwala na ang tao ay naghahanap para sa kahulugan ng buhay. Sila ay naghahanap ng mga karanasan ng pagiging buhay. Dapat gising ang ating pagkatao. Ngunit iba-iba ang pamumulaklak ng bawat buhay ng isang individual. Ang pagiging gising ng kamalayan at pagkatao ay ang katapusan ng paghihirap. Tinatawag ito sa tradisyon ng mga reliyon bilang kaliwanagan o paraiso o langit. Ang isang tahimik na kaisipan ang kailangan mo
upang mapagtanto ang likas na katangian sa daloy ng batis. Ang lahat ng iba pang mga bagay ay kusang mangyayari at matutupad sa sandaling ang iyong pag-iisip ay tahimik. Sa ganong katahimikan, ang panloob na enerhiya ay nagigising at ang magtrabaho ng walang pagsusumikap sa iyong bahagi. Sa pamamagitan ng katahimikan, ang isang tao ay makakarinig sa karunungan ng mga halaman at hayop. Ang katahimikan ay bumubulong sa mga pangarap at mababatid natin ang banayad na mekanismo na kung saan ang mga pangarap ay dumarating sa material na forma. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay tinatawag na paggawa ng hindi gumagawa. Ang gitnang daanan bilang daan na humahantong sa kaliwanagan, meditasyon. Ang gitna sa pagitan ng dalawang sukdulan, pati na ang daan ng kagandahan. Hindi masyadong maraming pagsisikap. Hindi masyadong maliit ang pagsisikap. Yin at yan ang perpektong balanse. Ilusyon na hindi natin mararanasan at nararamdaman ang kapaligiran. Sa halip, isang pagtugla sa mga ito ng nilikhang mga kaisipan. Ang paniniwala sa isang panlabas na mundo ay independyente na tinatanggap na paksa ay napakahalaga sa agham. Ngunit ang ating pandama lamang ang magbibigay sa atin ng impormasyon na hindi tuwiran. Ang ating paniniwala tungkol sa ginagawa sa isip na pisikal na mundo ay palaging sinasala sa pamamagitan ng ating pandama at sa makatwid ay laging hindi kompleto. May isang patla ng pagyanig na pinagsasaligan ng ating mga pandama. Ang chakras at ang pandama ay tulad ng isang pansala sa ating patuloy na panginginig ng pagyanig. Ang lahat ng mga bagay sa universe ay pagyanig, ngunit sa iba't ibang mga tulin at frequencies. Ang kaisipan ay tinuturing na isang pandama. Ang kaisipan ay patuloy na nakakatanggap ng sensasyon na nararanasan ng ating katawan. Lumilitaw ang mga ito mula sa parehong pinagmulan ng panginginig. Ang pag-iisip ay isa lamang na kasangkapan, isa sa 6 na pandama. Ngunit dapat tayong tumaas sa naturang mas mataas na katayuan na kinikilala ng ating sarili ng walang pag-iisip. Ang katotohanan na hindi natin kinikilala ang pag-iisip bilang isa sa 6 na pandama ay napaka makabuluhan. Naitubog ang ating kaisipan sa pagsusubok at ipinapaliwanag na ang kaisipan ay isang pandama tulad ng pagsasabi sa isda ng tungkol sa tubig. Tubig, anong tubig? Tanong ng isda. Hindi sa kung saan ang mata ay maaaring makakita, ngunit na kung saan ang mata ay maaaring makita. Malaman na ang Diyos ay walang hanggan at hindi kung ano ang sinasamba ng mga tao. Hindi sa kung saan ang tenga ay maaaring makarinig, ngunit kung ano ang maaaring naririnig ng tenga. Hindi ang naiilawan ng salita, ngunit kung ano ang naliliwanagan ng salita. Hindi sa kung ano ang maaaring maisip ng kaisipan, kung hindi ano ang iniisip ng kaisipan. Ang pisikal na mga kable ng utak ay nagbabago ayon sa mga kanyang mga galaw na kaisipan. Ang kaisipang nagsasama-sama ay ang kaisipang magkakasama. Kapag ang isang tao ay nasa estado ng nagpapanatiling atensyon, ano ibig sabihin nito? Na posibleng idirekta ang iyong sariling mga pansariling karanasan sa mga katotohanan. Literal na kung ang iyong saloobin ay mga takot, pag-aalala, pag-aagam-agam at negativity, pagkatapos napapalago mo ang mga kable para sa mas maraming saloobin upang dumami at lumakas ang mga ito. Kung idedirekta ang iyong kaisipan sa pag-ibig, kahabagan, pagkilala ng utang na loob at kagalakan, nakakalikha ka ng mga kable para sa pag-ulit-ulit ng mga gaanong karanasan. Ngunit paano natin gagawin ang mga iyon kung tayo ay napapalibutan ng karahasan at paghihirap? Hindi ba ito ilang uri ng mga maling akala?
o ng naghahangad na pag-isip, natatanggap mo ang iyong realidad na eksakto tulad ng mga ito. Ngunit kung nararanasan mo ito sa antas ng ugat ng pandama o enerhiyang antas ng walang pagkiling o impluensya ng pag-iisip, sa pamamagitan ng napapanatiling atensyon sa ugat na antas ng kamalayan, ang mga kable para sa isang ganap na magkaibang mga pandama ng katotohanan ay nalilikha. Nakukuha natin ang paurong ang kairamihan ng mga saloobin. Patuloy nating nakukuha ang mga idea tungkol sa mga panlabas na mundo na humuhugi sa ating walang kinikilingang kaisipan. Ngunit ang ating panloob na kahinahunan ay hindi kailangan maging nakasalalay sa mga panlabas na mga pangyayari. Ang mga pangyayari ay hindi mahalaga. Tanging ang estado ng ating kamalayan, consciousness, ang mahalaga. Ang meditasyon ay nangangahulugan na maging malaya sa anumang panukat, malaya sa lahat ng paghahambing, upang maging malaya sa lahat ng gustong marating. Hindi mo sinusubukang maging iba pa maliban sa iyong tadhana. Ikaw ay pumapayag sa kung ano ang iyong ninanais. Ang paraan upang ibabawan ang paghihirap ng mga pisikal na kaharian ay ang lubos na pagyakap rito. Upang sabihing pinapayagan ito, kaya ito ay nagiging isang bagay sa loob mo, sa halip na ikaw ay maging isang bagay na nasa loob nito. Paano tayo mamumuhay sa paraan na ang kaisipan ay hindi sumasalungat sa nilalaman nito? Paano natin aalisin ang laman ng puso sa maliit na ambisyon? Dapat magkaroon ng isang kabuuang revolusyon sa kamalayan at kaisipan. Ang isang radikal na paglipat sa oryentasyon mula sa mga panlabas na mundo sa panloob. Ito ay hindi isang revolusyon na dala sa pamamagitan ng kalooban o pagsisikap, ngunit sa pamamagitan ng pagsuko, pagtanggap ng mga katotohanan bilang ito ay isang realidad. Ang larawan ng bukas na puso ni Kristo Jesus ay kapangyarihang nagbibigay ng idea na dapat bukas ang isang tao sa lahat ng uri ng hapdi at sa lahat ng kirot at kalungkutan. Dapat matutong tumanggap ng kalahatan upang mananatiling bukas sa gitna ng pinagmulang ebolusyon. Hindi ito nangangahulugang maging Kristo ang iyong pamumuhay na puro sakripisyo at paghihirap, sapagkat iisa lamang ang nagandog ng buhay para sa sangkatauhan. Hindi mo kailangang maghanap ng mga sakit, kirot at kalungkutan. Ngunit kapag ang mga ito dumating, na siguradong dumarating, matuto kang tanggapin ang katotohanan kung ano ito sa halip na naghahangad ng iba pang katotohanan. Buksan mo ang iyong puso. Ito po ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Ito po muli si Brad Ness. Marami pong salamat sa inyong lahat.